ito po yung ating dugo. Meron po tayong red cells, white cells, at saka platelet. Tingnan niyo po, oh. Didikit-dikit din po sila together. Yung red cells po natin ang nagdadala po ng oxygen. So, ating puting dugo naman po, bit-bit na yung mga antibodies. Yung ating po platelets, ay kailangan po yan para po mag-clot. Napakahalaga po ng ating po mga sapa, ilog, karagatan. Dahil ito po ang pinagkukunan po natin ng ating po mga isda, seaweeds, lobsters, crabs, shrimps, at kung ano-ano pa na kinakain po ng bilyong katao sa buong mundo. At hindi lang po yun. Ginagamit din po natin itong mga ito para po sa pangangalakal. Para makarating, di ba, yung mga goods sa iba't ibang parte po ng ating mundo. Just imagine po kung yung mga yan ay matuyo o kaya ay mabarahan, ay sigurado po yan. Marami po mga tao sa buong mundo po baka mamatay dahil po sa gutom o kaya ay maghihirap dahil hindi po makarating yung mga goods na kailangan po nila. Ganon din po yung ating pong katawan. Meron po tayong mga daluyan. Ito po yung ating tinatawag na river of life. At ito po yung ating po dugo. Alam niyo po, 70 to 80% po ng ating katawan ay tubig. At napakalaki po ng portion na yan ang dugo. Napakahalaga po nito mga dugo sa pagpapanatili po ng ating pong buhay at pagpapanatili po ng pangkalahatang kalusugan. Bakit po? Dahil itong dugo po ay para po itong mga transportasyon. Ito po yung nagdadala po ng oxygen. Simula po sa ating baga at iniikot po niya ito sa buong katawan. So ito lang po, no? Halimbawa lang po, no? So ito po yung ating dugo. Meron po tayong red cells, white cells, at saka platelet. So just imagine po, pag clear po yung ating pong dugo, wala po mga bara-bara po yan, itong mga ito po ay mabilis po yung makalangoy papunta po doon sa kanilang paroroonan. Just imagine po, no, kung marami po tayong mga kinakain ng mga toxins na hindi po kayang ilabas ng ating katawan at didikit-dikit po yan doon po sa mga kaugatan po natin. No? Tignan po natin kung ano mangyari, di ba? So, tingnan nyo po yan, ano? So, imbis na makapasok po doon sa dulo, naku, syempre, dami po niya mga bara-bara. At ito pa yon, pag hindi po tayo umiinom ng maraming tubig at natutuyuan po yan, so, tingnan lang po natin kung ano mangyari. So, tingnan niyo po, oh. So, parang ganyan po. Didikit-dikit din po sila together, yung ating pong mga cellular na yan. Ay, napakahalaga po. Yung mga platelets na yan, white blood cells na yan, yung red cells na yan, kasi katulad na lang halimbawa nga ng red cells, yung red cells po natin ang nagdadala po ng oxygen sa buong katawan po natin. At hindi lang po oxygen, pati po sustansya, bit-bit din po ng ating po pulang dugo na yan. Yung ating puting dugo naman po, bit-bit naman po niya, yung mga antibodies po natin. Yan, mga antibodies na yan po, mahalaga po yan. No? Pag may papasok po na mikrobyo sa katawan po natin, mapa-virus, mapa-bacteria man yan, parasite man yan, yan po ay pumupuksa po ng mga mikrobyo na yan para hindi po makaporma ang mga yan sa loob po ng ating katawan. Siyempre po, napakahalaga din po ng puting dugo na yan sa ating pong immune system. Meron po yung tinatawag na natural killer cells na nakakapatay po kahit po cancer cells. At yung ating pong platelets ay kailangan po yan para po mag-clot yung ating pong dugo at makarepair po ng ating tissues pag tayo po ay nasugat. For example, so once na nasugat ka, tatakbo naman din po yan doon sa area kung saan tayo nasugat para po patigilin yung pagdurugo. Kaya napakahalaga po talaga no, na unang-una uminom po tayo ng maraming tubig po to hydrate our bodies and it should be alkaline. Kasi po ang isa pang function po ng ating dugo ay para i-alkalinize or i-buffer po yung acidity para matanggal po yung mga hydrogen ions na yan. Kung yung mismo iniinom mo at kinakain mo ay napakaraming acid, ay baka hindi na rin kayang i-buffer ng ating pong dugo. At yung isa pang mahalaga ng role ng ating pong dugo ay pangtanggal ng mga toxins. Nilalabas po niya yung urea, yung creatinine at yung iba pa pong mga lason sa tulong po ng ating pong kidneys. At hindi lang po yan. Nagre-regulate din po ng temperatura yung ating pong dugo. Kasi just imagine po, ito po yung ating mga cells, yung ating pong mga tissues, yung ating mga organs. Aba, 24/7 po yan nagtatrabaho. Kahit tulog po tayo ay nagtatrabaho pa din po sila. At umiinit din po sila pag syempre na-overuse na. Lalong-lalo na pag kumain tayo ng marami masyadong asukal o kaya ng taba, syempre na-overwork po yung ating mga organs. At para makalabas po yung init na nandoon po sa loob, aba, kailangan ng dugo para madala po yung init na yan sa ating pong balat at mapasingaw po yan sa ating pong balat. At yung sobra na carbon dioxide po, di ba, na-explain ko na nga po dyan, masama po yan sa ating pong katawan. Ang dugo po natin ang tumutulong din po na dalhin po yan doon po sa ating baga para maibuga naman po natin. Para mailabas po natin yan sa ating pong katawan. Dahil pag sobra po yung carbon dioxide, sabi ko nga din po, isa po yan sa dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng mga cancer o iba't ibang klaseng sakit.